Public Service ulit tayo kasama of course Dean Mel Santamaria na magbibigay po sa atin ng libreng payong legal. Nasa kabilang linya na po ang ating second caller na si April Escano. Good morning sa iyo, April. Morning po. Oo, ano pong may paglilingkod ni Dean Mel? Gusto ko lang po kasi, sa bibig po. Kasi po, simula sa una po, hindi na po kasi nagbigay natin anak ko ng bata po. Okay, we're talking about here, Dean Mel, ano, yung sustento. May 5 Oo, silang anak, oo. isang sundalo, ang kanyang Asawa. asawa at hindi Ano po tuloy... siya? Ah, Isa po siya, nagtatrabaho siya sa cruise ship. So, nagtatrabaho siya. saan? Sa cruise ship po. Cruise ship. Sa cruise ship, Okay. malaki sweldo niyan. Okay, so ngayon hindi hindi regular Hindi ang regular. pagbibigay niya ng sustento. Oo. Paano para maging ano po, Hindi Dean Mel? po, simulat sa pool, hindi po talaga siya nagbigay. Simulat sa poll, hindi nagbibigay. Kahit na po anong pilit ninyo, kahit na anong hiling ninyo, kahit na anong request ninyo. Parang hindi rin po ako parang kinakamusta niya lang po yung So, bata. walang so, kamusta na lang ang mga anak ko, bahala ka na, parang ganon. Well, talagang alam niyo naman, April, na nakalagay sa batas natin na talagang pananagutan ng mga magulang, Cheryl, ang magsustento. Walang nakakatakas na magulang dyan. Kaya lang, ang problema, may magulang na irresponsable, kagaya ng asawa ninyo, ayaw magbigay. Ano po ang dapat gawin nila, April? Ang gagawin nyo po, una muna, hilingan nyo siya. Sige, hilingan nyo siya, gumawa kayo ng demand letter. Napakahalaga po niyan. Bakit? Sapagkat kung kayo ay magkakaso na sa korte, sa ilalim ng Republic Act 9262, yung mga hindi niya pagbibigay nung mga nakaraang taon, pwedeng singilin. Kaya, pero magmumula ang bilang, ang kwenta, doon sa demand letter ninyo. Kaya dapat una muna demand letter na ngayon. Demand letter. Ayun na. Bigyan mo ng 1, 2 buwan. Pagkatapos, filean mo na ng kaso sa ilalim ng Republic Act 9262 kasi ang hindi pagsusuporta ay isang krimen dito sa ating bansa. Ano? At saka ito ay isang uri ng karahasang ginagawa sa mga anak. Kaya file ka ng kaso ulit sa piskalya para may konting leverage, para baka kasi makulong siya kung ganon, o kaya humiling ka na lang ng suporta sa korte. At ang maganda, pag kinorte mo yan, umpisa pa lang ng kaso, pwede ka nang humingi ng order sa korte na ihiwalay na sa sweldo niya ang mapupunta sa mga anak mo. Diretso na. Yan ang iyong karapatan. Okay. Yan, April. Alright, April? Okay, all right. Okay, kung meron po kayong mga iba pang mga tanong o problemang kailangan ng legal na aksyon, maaari po kayong mag-text sa amin dito sa aming text line sa 0999-879-7877 o mag-iwan ng mensahe sa aming Facebook account na Itanong kay Dean. Susubukan po namin sagutin ang lahat ng mga iyan, ang inyong mga problemang legal. Be sure to come back. Use 5 everywhere. Copyright 2016.